Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Para po sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng nagdaang bagyong Christine ay tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang karagdagang tulong. Kung saan itong kamakailan lang ay sinamahan ng kalihim ang Pangulo sa rehiyon ng Bicol upang ipamahagi ang tulong pinansyal para sa mga local farmer at pamilya nito. Ayon kay Gatchalian, makakaas ang publiko sa suporta at tulong na hatid ng kagawaran upang makabangong muli ang bawat Pilipino. Sa patuloy na sama ng panahon dahil sa bagyong Marce ay inatasan na ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na maging alerto. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang high alert sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa gitna ng banta ng bagyong Marce. Anya, mahalaga ang maayos na sistema ng komunikasyon upang mabilis na makaresponde sa pangangailangan ng publiko. Ayon kay Marcos, dapat natiyakin ng mga ahensya ng gobyerno ang pagbibigay ng agarang abiso dahil dito nakasalalay ang impormasyon na makukuha ng mamamayan. Muli ring ipinaalala ni Marcos ang direktiba sa pagsusubaybay 24/7 sa estado ng mga lagusan ng tubig kung saan ipinauubay na nito ang sitwasyon ng mga dam sa ekspertong kawani. Inatasan din ang mga rescue unit na ihanda na ang mga kagamitan at sasakyan sa oras ng rescue at relief operations. Samantala, ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Transportation o DOTR naman ay nakatalaga sa road clearing operations. Danizo Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, wagi ang Republican presidential nominee na si Donald Trump bilang susunod na presidente ng Estados Unidos laban kay Democratic contender at Vice President Kamala Harris sa botong 295 to 226. Nitong Miyerkules, inanunsyong humigit na sa 270 ang kailanganing boto at nakamkam ito ng kampo ni Trump upang maging susunod na leader ng Amerika. Magkahalong tuwa at pagkadismaya ang natanggap ng resulta ng magkaibang partido. Sa ikalawang pagkakataon matapos mahalal noong 2017 hanggang 2021 sa parehong posisyon, babalik muli si Trump sa White House upang manilbihan bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapadala ng OFW sa South Korea, ihihinto muna dahil sa illegal recruitment. Kongreso inatasan ang Meralco na paigtingin pa ang kalidad ng serbisyo sa distribusyon ng kuryente. Dating Pangulong Duterte hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara. 7 opisyal ng OVP mahigpit na babantayan ng immigration. Halalang Bangsamoro panawagang ipostpone bilang ng mga kandidatong naghain ng COC na nanatiling mababa. PSC ilang government bodies naghahanda na para sa 46th Sea Shooting Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ititigil muna pansamantala ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagde-deploy ng mga seasonal workers sa South Korea dahil sa mga kaso ng illegal recruitment. Ipinagpaliban ang pagpapadala ng mga Pinoy sa ilalim ng Seasonal Workers Program sa South Korea mula sa 7 local government units na itinangging pangalanan dahil sa umano'y illegal recruitment. Sa tala, nasa 37 kaso na ng illegal recruitment na may 118 reklamo ang tinututukan ng DMW.
Sa kasalukuyan, nasa 6,100 Pinoy ang na-deploy na sa wastong kontrata sa South Korea. Samantala, matapos na hindi sumipot ng ilang beses ang ilang mga opisyal ng Office of the Vice President o OVP, mahigpit na imomonitor ng immigration ang posibleng mga biyahe nito palabas ng bansa. Para sa detalye, narito ang ulat. Inisyuhan na ng Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Border o ILBO ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Kaugnay ito ng ilang beses na hindi pagdalo sa pagdinig ng Kamara ukol sa investigasyon sa paggastos ng kontrobersyal na intelligence at confidential funds ng OVP. Paglilinaw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi pinagbabawal ng ILBO na makalabas ng bansa ang mga inisyuhan nito. Aniya ito lamang ay para ma-monitor ng maigi ang kanilang mga biyahe sa loob at labas ng bansa. Matatandaang si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua ang nanawagan na isyuhan ng ILBO ang naturang mga opisyal. Mayroon daw kasing natanggap na impormasyon ang komite na may planong umalis ng bansa ang mga opisyal sa kabila ng pag-imbita sa kanila na dumalo sa Kamara. Paggigiit naman ng mga naturang opisyal sa kanilang position paper, may karapatan silang tumanggi sa imbitasyon ng Kamara ayon sa ruling ng Korte Suprema. Samantala, maaaring maaresto ang mga opisyal kung sakaling hindi dumalo sa susunod na pagdinig dahil maaari na silang isyuhan ng sapina ayon sa concerned committee. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagsisimula naman ng pag-uusig ng Quad Committee hearing ngayong araw patungkol sa extrajudicial killing at illegal drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay mariing nakisimpatya ang mga kinatawan ng komite sa mga biktima ng naturang krimen. Kaugnay nito ay isiniwalat din sa komite ang mas malawak na fatality rate, mas agresibo at nakatutok sa pagpuksa ng drug activity na nagsanhi sa malawakang pag-aresto ang naging operasyon ng Administrasyong Duterte. Ikinumpara naman ang datos sa kasalukuyang Administrasyong Marcos kung saan mas mababang fatality rate ang naitala sa pagpapatuloy ng Pangulo sa kampanyang ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapadala ng OFW sa South Korea, ihihinto muna dahil sa illegal recruitment. Kongreso inatasan ang Meralco na paigtingin pa ang kalidad ng serbisyo sa distribusyon ng kuryente. Dating Pangulong Duterte hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara. 7 opisyal ng OVP mahigpit na babantayan ng immigration. Halalang Bangsamoro panawagang ipostpone bilang ng mga kandidatong naghain ng COC na nanatiling mababa. PSC ilang government bodies naghahanda na para sa 46th Sea Shooting Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill number 10926 na nagpapalawig ng prangkisa ng Meralco sa loob ng 25 taon. Sumasaklaw ang distribusyon ng kuryente nito sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Batangas, Laguna, Quezon at Pampanga. Inaatasan ng Meralco na panitilihin ang mataas na kalidad ng serbisyo at magsagawa ng mga pagbabago ayon sa teknolohiya at pangangailangan. Dapat ding magbigay ang Meralco ng taunang ulat sa Kongreso kaugnay ng kanilang operasyon bago sila makakuha ng bagong permit o sertipikasyon.
Matagumpay pong nagtapos ang Road to Zero Waste Summit na ikinasa ng MMDA nitong nagdaang Martes at Miyerkules. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Masiglang nagtapos ang ikalawa at huling araw ng kauna-unahang Road to Zero Waste Summit na inilunsad ng Metro Manila Development Authority o MMDA nitong Martes at Miyerkules sa Pasig City. Itinampok sa huling araw ang mga best practice ng ilang mga eksperto at exhibitor na may kaugnayan sa recycling, waste segregation at sustainable garbage disposal. Ang dalawang araw na summit ay may temang Closing the Loop Towards a Circular Economy na bahagi ng 10-year Road to Zero Waste program ng ahensya para sa Kalakhang, Maynila. Sa unang araw ng kaganapan, tinalakay ang mga pamamaraan kung paano mapapamahalaan ng maayos ang mga solid waste upang hindi magsanhi ng malawakang pagbaha sa NCR. Layon din nito ang mapalawakang kamalayan ng mga mamamayan patungkol sa tamang pamamaraan ng pag-recycle at disiplina sa pagtatapon ng basura. Bukod dito ay tinampok din sa dalawang araw na kaganapan ang Zero Waste Management Options at Recycling Programs. Kabilang sa mga private partners na nagbahagi ng kanilang kaalaman ay ang mga sumusunod: Sentinel Upcycling Technologies, Pulp and Paper Manufacturing Association of the Philippines, Urban Poor Associates, Tetra Pak Philippines, Philippine Ecology Systems, Wear Forward at Evergreen Labs Philippines. Princess Castro nag-ulat para sa One Media Network. Maagang namahagi ng pamasko ang lungsod ng Makati para sa mga residente nito na senior citizens. Ang mga pamaskong handog gift bags ay nagmula kay Congressman Luis at Mayora Abby Campos na siyang una nang ipinamahagi sa Barangay San Isidro. Para naman po sa mga susunod na distribusyon na nakapaskil sa opisyal na Facebook page ng Makati ay mangyaring dalhin lamang ang Makatizen Card o Blue Card. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapadala ng OFW sa South Korea, ihihinto muna dahil sa illegal recruitment. Kongreso inatasan ang Meralco na paigtingin pa ang kalidad ng serbisyo sa distribusyon ng kuryente. Dating Pangulong Duterte hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara. 7 opisyal ng OVP mahigpit na babantayan ng immigration. Halalang Bangsamoro panawagang ipostpone bilang ng mga kandidatong naghain ng COC na nanatiling mababa. PSC ilang government bodies naghahanda na para sa 46th Sea Shooting Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.